7. Malalaking pagbabago sa SSS. Direktang sinasabing start na ang implementasyon ngayong Nobyembre 6, 2025. At kung ikaw ay pensioner o aktibong miyembro, makinig ka dahil malaki ang posibleng epekto nito sa iyong buwanang kita at access sa serbisyo. Ang video na ito ay maglalakad-sao sa bawat detalye ng 7 pagbabago. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pensyon? Paano ito makakaapekto sa mga miyembro na may mababang kontribusyon? At ano ang mga agarang hakbang na dapat mong gawin para masigurong makikinabang ka? Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang mga bagong proseso, mga benepisyo at praktikal na payo para maiwasan ang karaniwang problema kapag may malalaking reforma sa sistema. Ngayong Nobyembre 6, 2022, inanunsyo ng SSS ang 7 malalaking pagbabago na may malaking potensyal na baguhin ang karanasan ng milyon-milyong Pilipinong miyembro at pensioners. Ito ay hindi simpleng tweak lang. May mga struktural at teknolohikal na reforma na idinisenyo para gawing mas mabilis, mas transparent at mas makatao ang paghahatid ng benepisyo. Karamihan sa mga hakbang ay nakatutok sa digital transformation mula sa automatic pension adjustments hanggang sa mas madaling paraan ng verification at distribution. Pero hindi lang teknolohiya ang tinitingnan ng SSS. Kasama sa plano ang targeted financial aid para sa mga mahihirap na miyembro, loyalty benefits para sa aktibong miyembro, at malawakang access program para sa senior citizens na walang nakukuhang pensyon. Ang mensahe ay malinaw, mas inclusive, mas responsive, at mas mabilis. Una, pag-usapan natin ang Automatic Pension Adjustment System. Sa ilalim ng bagong mekanismo, magkakaroon ng regular na pag-a-adjust ng pensyon na nakalink sa opisyal na inflation indicator. Hindi na kinakailangan pang maghintay ng legislative approval or discretionary one-off increases. Ang meant-to-be automatic adjustment ay gagana bilang proteksyon laban sa real value erosion ng pensions. Para sa mga pensioners na umaasa lamang sa SSS, ang ganitong mekanismo ay maaaring magbigay ng mas predictable na purchasing power bawat taon. Isipin mo, hindi mo na kailangang mag-alala na biglang mawawala ng halaga ang iyong buwanang pensyon dahil sa inflation spike. May automatic cushion na nakalaan. Gayunpaman, may mga technical details na kailangang tandaan. Ito ay nakadepende sa tamang pag-index ng pensyon based sa tamang inflation measure at kinakailangan ng malinaw na formula para maiwasan ang mga miscalculation. Kaya mahalagang bantayan ang opisyal na paglalahad ng SSS tungkol sa eksaktong computation at schedule ng 7 na malalaking pagbabago sa SSS. Direktang sinasabing start na ang implementasyon ngayong Nobyembre 6, 2025. At kung ikaw ay pensioner o aktibong miyembro, makinig ka dahil malaki ang posibleng epekto nito sa iyong buwanang kita at access sa serbisyo. Ang video na ito ay maglalakad-sao sa bawat detalye ng 7 pagbabago. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pensyon? Paano ito makakaapekto sa mga miyembro na may mababang kontribusyon? At ano ang mga agarang hakbang na dapat mong gawin para masigurong makikinabang ka? Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang mga bagong proseso, mga benepisyo at praktikal na payo para maiwasan ang karaniwang problema kapag may malalaking reforma sa sistema. Ngayong Nobyembre 6, 2022, inanunsyo ng SSS ang 7 malalaking pagbabago na may malaking potensyal na baguhin ang karanasan ng milyon-milyong Pilipinong miyembro at pensioners. Ito ay hindi simpleng tweak lang. May mga struktural at teknolohikal na reforma na idinisenyo para gawing mas mabilis, mas transparent at mas makatao ang paghahatid ng benepisyo. Karamihan sa mga hakbang ay nakatutok sa digital transformation mula sa automatic pension adjustments hanggang sa mas madaling paraan ng verification at distribution. Pero hindi lang teknolohiya ang tinitingnan ng SSS. Kasama sa plano ang targeted financial aid para sa mga mahihirap na miyembro, loyalty benefits para sa aktibong miyembro, at malawakang access program para sa senior citizens na walang nakukuhang pensyon. Ang mensahe ay malinaw, mas inclusive, mas responsive, at mas mabilis. Una, pag-usapan natin ang Automatic Pension Adjustment System. Sa ilalim ng bagong mekanismo, magkakaroon ng regular na pag-a-adjust ng pensyon na nakalink sa opisyal na inflation indicator. Hindi na kinakailangan pang maghintay ng legislative approval or discretionary one-off increases.
Ang meant-to-be automatic adjustment ay gagana bilang proteksyon laban sa real value erosion ng pensions. Para sa mga pensioners na umaasa lamang sa SSS, ang ganitong mekanismo ay maaaring magbigay ng mas predictable na purchasing power bawat taon. Isipin mo, hindi mo na kailangang mag-alala na biglang mawawalan assisted checks upang bawasan ang manual backlog. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga emergency cases na nangangailangan ng disability benefits o death claims. Ngunit tandaan, ang guarantee ay para sa kompletong dokumentasyon. Kung may kulang, ang proseso ay babalik sa tradisyonal na workflow. Kaya bago mag-submit, double-check ang lahat ng requirements at gamitin ang online checklist ng SSS para maiwasan ang delay. Pang-5, ang introduction ng SSS Loyalty Program ay isang bagong paraan para mapagaan ang araw-araw na gastusin ng mga miyembro. Sa pamamagitan ng partnership sa mga pharmacies, grocery stores, clinics at public transport operators, makakakuha ang mga pensioners at aktibong miyembro ng discounts at exclusive promos. Bukod dito, magkakaroon ng access sa periodic health screening at discount sa maintenance medications. Malaking tulong lalo na sa senior citizens na may regular na kailanganing gamot. Ang programa ay gagana gamit ang SSS Membership ID or Integrated National ID na magsisilbing loyalty card. Para sa mga miyembro, mahalaga ring mag-enroll sa program at ipaalam sa partner establishments ang kanilang SSS ID upang agad makuha ang benepisyo. Mangim, ang integrasyon ng SSS ID sa National ID System ay inaasahang magpapadali sa verification at magbabawas ng papeles. Kung ang iyong National ID ay magiging sapat na bilang SSS ID, mawawala na ang pangangailangan magdala ng maraming cards at mas madali ang mga transaction tulad ng loan applications at pension claims. Sa privacy perspective, may mga karagdagang seguridad at encryption protocols na ipinatutupad upang protektahan ang data ng mga miyembro. Ngunit may kasama ring mga hakbang na kailangang intindihin. Paano kung may pagbabago sa iyong national ID details? Kailangan mong tiyakin na parehong updated ang record sa PhilHealth at SSS upang maiwasan ang discrepancy. May proseso rin para sa mga gustong hiwalayin ang kanilang SSS identity mula sa National ID para sa karagdagang privacy. Pang-7 at pinakamalaki para sa marami ang launch ng Universal Pension Access Program. Isang ambisyosong hakbang upang magbigay ng basic pension allowance sa mga senior citizens na hindi naging miyembro o hindi sapat ang kontribusyon sa SSS. Ito ay isang social safety net na target. Ang mga pinaka-vulnerable, ang mga walang pensyon mula sa gobyerno o pribadong sektor. Ang halaga at coverage ng allowance ay mag-iiba depende sa income screening at residency. Ngunit ang layunin ay mabigyan ng minimum monthly support ang mga nakatatanda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalagang tandaan na ang programang ito ay may application process at verification. Hindi ito automatic. Kailangang mag-register sa lokal na barangay office o sa designated SSS helpdesk para ma-assess ang eligibility. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline at practical na hakbang na dapat gawin ng bawat miyembro at pensioner. Una, i-update agad ang iyong SSS account at siguraduhing tama ang lahat ng personal data, pangalan, address, contact number at relasyon sa emergency contact. Ito ang unang hakbang upang hindi magkaproblema kapag ipinatutupad na ang digital verification at integration. Pangalawa, maghanda ng scanned copies o klarong larawan ng mga dokumento, valid ID, marriage certificate kung applicable, birth certificate, at iba pang supporting documents. Kung ikaw ay target ng expanded benefits, ihanda ang iyong proof of income o barangay certification. Pangatlo, mag-subscribe sa official SSS Channels website, FP page official hotline para sa real-time updates at official advisories. Iwasang kumonsulta sa hindi opisyal na sources para hindi ma-mislead ng false announcements. Mahalaga rin na ipaalam natin ang mga posibleng risks at karaniwang problema na maaaring lumitaw sa ganitong malalaking pagbabago. Una, ang technical na issue sa rollout. Lahat ng bagong digital system ay maaaring makaranas ng initial bugs, server overloads, at authentication glitches. Dapat maging handa ang SSS na magbigay ng contingency channels gaya ng FaceF assistance at hotlines habang inaayos ang mga teknikal na problema. Pangalawa, ang posibilidad ng phishing at fraud attempts.
Kapag may bagong digital enrollment, nagiging target ang mga scammers. Huwag magbigay ng OTP, passwords or financial details sa hindi opisyal na channels. Ang SSS ay hindi humihingi ng password o full bank PIN via email or text. Kung may kahina-hinalang komunikasyon, i-verify agad sa opisyal na hotline. Pangatlo, ang mga operational delays sa unang buwan ng implementasyon dahil malaking system change ang pinapatupad. Asahan ang ilang delays at adjustments habang inaayos ang proseso. Parish para miyembrong may loans or nagpaplanong mag-avail ng SSS loans, may mga bagong considerations din. Ang mas mabilis na processing at integration ng IDs ay maaaring magpabilis ng loan application at approval. Ngunit may mga bagong collateral or documentation requirements na posibleng ipatupad para sa seguridad ng sistema. Para sa mga planning mag-apply ng calamity loans o salary loans, magandang i-check ang bagong online portal at gamitin ang pre-application checklist. Isa pang tip, kung nagbabalak na magbayad ng back contributions o mag-top up para makakuha ng mas malaking pensyon sa hinaharap, i-review muna ang bagong computation rules dahil may mga pagbabago sa paraan ng pag-index ng contributions at pension formula. Hindi rin dapat kalimutan ang edukasyong pampubliko na sabay na inilunsad kasama ng mga reforma. May mga information caravans, online webinars at help desks na ipinasimula para turuan ang mga miyembro kung paano mag-register sa bagong system, paano mag-verify ng kanilang identity online at paano mag-claim ng bagong benefits. Kung ikaw ay may problema sa pag-navigate ng APAL, magtungo sa pinakamalapit na SSS branch o community center na nagsasagawa ng digital literacy sessions. Ito ay mahalaga lalo na sa mga probinsya kung saan limitado ang internet access at digital skills. May practical na listahan ang dapat gawin ngayong week para masigurong hindi ka maiiwan sa implementasyon. Una, mag-login at i-update ang SSS online account. Pangalawa, mag-download ng official SSS app at subukan ang basic functions. Pangatlo, mag-email o tumawag sa hotline para kumpirmahin kung kailangan mong magpa-face-to-face verification. Pang-apat, i-print o i-save ang kopya ng lahat ng submissions bilang proof of transaction. At pang-lima, magdagdag ng emergency contact at i-verify na tama ang kanilang impormasyon. Ang simpleng pagsunod sa mga hakbang na ito ay makakatipid sa iyo ng oras at stress sa oras ng rollout. Marami ring mga kwento at testimonya ng mga pilot beneficiaries na nag-report ng immediate improvements, mas mabilis na release ng claims, walang pila sa branch at madaling verification gamit ang app. Bagamat at anecdotal pa lamang ang ilan sa mga ito, mahalagang tandaan na ang pag-shift sa digital ay kadalasang may immediate gains para sa mga may access at skills. Ang hamon ay kung paano mararating ang mga walang access. Dito papasok ang partnership sa LGUs at pension distribution caravans na magsisilbing safety valve upang maabot ang rural at malalayong lugar. Sa aspetong legal at fiskal, may mga inilaang pondo para sa reforma. Ang SSS Umano ay naglaan ng pondo para sa pension adjustments at technology upgrades. Ang sustainability ng mga adjustment at Universal Access Program ay nakadepende sa maayos na financial modeling at actuarial assessments upang maiwasan ang future funding shortfalls. Ang transparency sa paglalagay ng pondo at public reporting ay critical. Kaya ang SSS ay nagpapromise na magbigay ng regular na financial status updates at audit para mapanatili ang tiwala ng publiko. Habang nagtatapos ang diskusyon na ito, isang mahalagang paalala. Ang mga reforma ay hindi instant magic. Kailangan ng panahon at pakikipagtulungan ng lahat ng mga miyembro ng SSS staff at ng lokal na pamahalaan para maging matagumpay ang implementasyon. Maging mapagmatyag magtanong sa opisyal na channels at iwasan ang panic kapag may nagaganap na pagbabago. Kung may concerns o anomalya sa inyong account, dokumentuhin agad at mag-follow up sa opisyal na channels. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito at gusto mong makakuhang step-by-step guide sa paano mag-update ng SSS account, paano mag-enroll sa loyalty program, o paano mag-apply sa Universal Pension Access, I-like ang video at mag-subscribe para sa susunod na detailed walkthroughs. Pindutin din ang bell icon para makakuha ng notifications agad dahil ang mga reforma tulad nito ay nangangailangan ng mabilis na pag-aksyon para siguradong hindi ka maiiwan.
Maraming salamat sa panonood at sana ang impormasyong ito ay nagbigay linaw at kapakipakinabang na gabay para sa iyo at sa iyong pamilya sa pagharap sa mga bagong pagbabago ng SSS ngayong Nobyembre 65, 5.